Ang pag-counter attack ng mga Angels gamit ang kanilang sariling unique magic pati na rin ang combination magic ni Sister Lily at ng kasama niya pang isang paladin, and most importantly ang tunay na nangyari sa nakaraan ni Ichika at ni Yami Sukehiro. Ang lahat ng yan at iba pa ay tatalakayin natin sa chapter 347 na ito ng Black Clover. Kaya stay tuned para sa buong detalye ng chapter na ito. Ito si Updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Black Clover ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series na to. Konting recap mula sa previous chapter na Black Clover chapter 346 ay na-flex nga ng 5 miyembro ng Ryuzen 7 ang kanilang very own na unique na Yoryoku or magic na based on our observation ay talagang nag-e-exceed pa sa kakayahan or capabilities ng mga Magic Knight Captains sa Clover Kingdom. So it might mean na talagang ang Ryuzen 7 ay mas malakas kumpara sa Magic Knight Captains ng Clover. Gamit ang kanilang mga magic ay napatumba agad nila ang 5-headed dragon. Now proceeding naman sa chapter at hand which is Black Clover chapter 347, pinakaunang page pa lang ay makita natin na ang title ng chapter na ito ay The Truth in Deception dahil dito nga sa chapter na ito ay maire-reveal kung ano ang tunay na nangyari sa nakaraan ni Yami Sukehiro at ni Ichika patungkol sa nangyaring Yami Clan Massacre na ginawa daw nitong si Yami Sukehiro. Sa early panels ay makita natin na nandito ang 5-headed dragon na wala na halos ulo dahil nakita naman natin na pinagtulungan nito ng Yoryoku or ng magic ng 5 miyembro ng Ryuzen 7 at unti-unti ngang naputol ang lahat ng ulo nito. Nang dahil nga sa napakadaling napabagsak at napigilan ng 5 na miyembro na ito ng Ryuzen 7 ang 5-headed dragon, bigla na namang tumaas ang pride nitong si Ichikayami habang iniisip na kayang-kaya naman pala nilang tapatan ang mga invaders na ito at hindi na nila kakailanganin pa ang tulong ni Asta na mayroong anti-magic. Dahil kung iisipin, kung babalikan natin ang previous chapter, ay nasabi nitong si Shogun na si Ryudoruya na kakailanganin nila ang anti-magic capabilities ni Asta para mapigilan ang mga invaders. Habang itong si Ichikayami ay proud na proud habang nagbibigay ng kanyang statement, bigla namang nag-teleport itong si Sister Lily sa kanyang tabi habang sinasabi sa kanya na kung kaya daw ba niyang iwasan ang gagawing atake nitong sila Sister Lily, habang biglang may nagsilabasan na parang mga star sa tabi ng lahat ng miyembro ng Ryuzen 7 na ito, at dito ay ginamit na ni Sister Lily at ng kasama niyang isa pang angel na paladin ang kanilang combination magic, Ice and Spatial Magic Infinite Glacier. And as we can see sa panels, mula sa mga star na thing na ginawa nitong si Sister Lily ay nag-sprout ang napakaraming amount ng ice or yelo. At hindi lamang basta-basta ang amount or dami ng yelo na ito dahil kung titingnan natin, halos mas malaki pa sa isang ulo ng 5-headed dragon ang bawat atake na ginawa nitong dalawang ito sa 5 miyembro ng Ryuzen 7. It only shows na talagang compatible ang magic nitong si Sister Lily at ng kasama niyang isa pang paladin. Si Sister Lily na kayang mag-disperse ng atake sa kahit na anong direksyon gamit ang kanyang spatial magic, at ito namang isa ay kayang mag-spawn na lamang ng napakaraming amount ng ice ng napakadali lamang. Bigla namang nagsalita ang isa pang paladin na ito habang sinasabing ito daw ang pinaka-effective na atake na magagawa nila kontra sa mga miyembro na ito ng Ryuzen 7 dahil sila ay masyadong mobile or napakagaling umiwas sa mga atake. Kaya they decided to make an attack na nagsisprout from all directions na hindi talaga maiiwasan ng kahit na isa sa mga miyembro na ito. Dahil naman kahit gaano pa kabilis at kahit gaano pa sila kagaling umiwas, kung wala naman silang tatakbuhan ay wala silang magagawa. Dahil sa combination na magic na ito na spatial magic and ice magic ng mga paladins, ay napatumba agad nila ang 3 sa mga miyembro na ito ng Ryuzen 7, habang ang 2 namang natitirang miyembro na si Ichika at si Kezokaku ay nananatili pa ring nakatayo. Habang sinasabi naman itong si Ichika na talagang napakarami daw ng amount ng mana or ng Yoryoku ng mga miyembro na ito ng Paladins. Which is to be expected naman dahil bakit pa sila bibigyan ni Lucius Zografis ng napakataas na posisyon kung hindi naman sila ganun kalakas. Habang ito namang si Kezokaku ay hindi man lamang kinakabahan sa ginawang atake na yon ni Sister Lily at ng isa pang paladin at hinahamon pa sila nito na yun lang daw ba ang kaya nilang gawin? It was at this moment nang biglang nagpakita na ang isa pang paladin na gumagamit ng beast magic.
Upon seeing this paladin, biglang na-excite itong si Kizokaku dahil naisip niya na magkakaroon na naman siya ng thrilling fight laban dito sa paladin na ito. Subalit sa paggamit ng paladin na ito ng kanyang Beast Magic Boogeyman ay nag-spawn ito ng isang napakalaking palaka sa harapan nitong si Kizokaku na dahilan kung bakit hindi naman ito nakapalag at napilitang yumuko na lamang sa sobrang takot sa palakang ito. Na nanghulugan lamang na kahit na gaano pa katapang ang psychopath na ito na si Kizokaku, meron din siyang kinakatakutan at diyon ay mga palaka. Think of it na kahit na gaano pa kalakas itong si Kizokaku, palaka lang pala ang makakatapat niya. Dito na nagsimulang i-explain ng paladin na ito kung ano talaga ang ginawa niyang beast magic na tinatawag niyang boogeyman. Sa paggamit niya ng beast magic na ito ay nakakapag-summon siya ng isang creature na pinangalanan niya ng boogeyman, hence the pangalan nga ng kanyang magic. Sinabi niya na ang creature na ito ay nag-e-evoke or nagtetig appearance sa kung ano ang kinatatakutan ng mga nakakalaban nito or ng kanyang target na kalaban. Hindi lamang yun at pwede din itong kunin kung ano man ang nakakatakot na memory ng kanyang kalaban at i-adapt ang form na yon. At hindi nagtagal matapos explain ng paladin na ito ang kapangyarihan ng kanyang boogeyman, bigla na agad nag-transform ang creature na ito sa kanilang tatay. Dito naman ay hindi natakot itong si Ichika Yami habang sinasabing kahit na daw siya ay dating takot sa kanyang tatay dahil nga sa inaabuso sila ng kanyang tatay pati na rin ng kanyang kuya na si Yami Sukehiro, hindi na siya tatabla ng takot na yun dahil matigas na ang kanyang puso ngayon. Ang hindi alam ni Ichika ay meron pa palang mas matinding edge ang boogeyman na ito. Nagsimula nang pumasok ang kanyang memory sa kanyang utak na nagpapakita ng kanyang tatay na namomroblema ng sobra dahil ayaw niyang mabuhay sa peace. Dahil nasanay nga ang Yami clan na palaging may nakakalaban sa isang gera dahil sila nga ay isang clan na nakilala sa pagiging assassins. Hindi na daw kaya pang mag-antay ng kanilang tatay ng susunod pang gera para lamang may enjoy ang kanyang buhay. Nang dahil sa hindi na nito kayang matagalan pa ang mabuhay ng normal, naisip niya na i-rebuild na lamang ang Yami clan at hindi na maging isang parang guard lamang sa shogun ng Land of the Sun. Kaya naisip nito na gamitin ang kapangyarihan nitong si Yami Sukehiro as a pinnacle of power para nga naman magkaroon sila ng sariling pangalan as a Yami clan na minsan ang kinilala sa pinakamalakas at pinakinatatakutan na clan sa buong mundo. Nag-offer dito ang tatay ni Yami at nitong si Ichika ng isang drug na ipinapasa daw from generation to generation ng buong Yami clan na bumubuhay sa kung anumang potensyal ang meron ang bawat membro ng Yami clan. Sinabi nitong tatay nila na nagbuboost daw ito ng bloodlust at ng latent yoryoku or magic ng mga miyembro nila kaya nakilala sila sa pinakamalalakas na mga assassin sa buong mundo. Tinatawag itong Oni Soul Pill na kung iisipin natin common sense, sa English ito ay Demon Soul Pill na maaring may connection talaga ang Yami clan sa underworld. Dahil kung totoo ngang Demon Soul Pill ang tinetake nila para maging mas malakas, it just explains the reason kung bakit meron silang dark magic at kung bakit kinailangan ng Zogratis siblings itong si Yami na may dark magic para may open ang gate sa underworld. Napakaraming koneksyon ng Land of the Sun at ng mga karakter na nasa loob nito sa underworld at sa mga devils, which only make this final arc ng Black Clover all the more interesting than usual. Subalit sa kabila ng offering na ito ng tatay ni Yami Sukehiro ay hindi naman tinanggap ni Yami ang Oni Soul Pill na ito. Kaya hindi na nagpumilit pa ang kanilang tatay dahil alam niyang hindi naman niya mapipilit si Yami. Pero dahil nga ayaw namang sayangin ng tatay nila ang Oni Soul Pill na ito ay inoffer niya ito kay Ichika habang sinasabing kahit na daw mahina itong si Ichika at walang kahit na konting potensyal, kapag nakakain daw ito ng Oni Soul Pill ay siguradong magiging mas malakas ito. It only proves na talagang napakalakas ng power amplification ng Oni Soul Pill na ito or ng Demon Soul Pill na ito dahil kung maging itong si Ichika nga na wala namang kahit na konting potensyal nga ay nasabi ng tatay nila na magiging napakalakas kung mai-intake niya ang Oni Soul Pill. Then dito ay kinain or in-intake na nga nitong si Ichika ang Oni Soul Pill at bigla na lamang siyang nagkaroon ng flashback ng kung anumang nangyari matapos niyang lunukin ng pill. Tumatakbo na ang mga tao sa kanyang harapan habang kitang-kita ang takot sa kanilang muka. Maging itong si Yami Sukehiro ay kitang-kita nating namimilipit at nagka-cower in fear dahil maaaring maging siya ay inatake nitong si Ichika at nawala nga sa sarili itong si Ichika matapos niyang i-intake ang Demon Soul Pill. Dito na nagsimulang para bang magunaw ang pag-iisip nitong si Ichika Yami habang nakikita niya ang napakaraming corpse or mga bangkay na kung babalikan natin sa previous chapter ay naisip niyang gawa ng kanyang kapatid na si Yami Sukehiro na minasakar ang buong Yami clan. It appears now
na siya pala ang dahilan ng pagkamatay ng mga taong ito. Habang nakatingin siya sa kanyang hawak-hawak na katana ay nakikita niya ang kanyang sarili, which only proves na siya talaga ang pumatay sa buong Yami clan. At dito ay nagpakita na rin ang kanyang tatay na nagsasabing hindi daw niya inakala na ganito kalakas itong si Ichika Yami dahil wala naman niya itong kahit na konting potensyal. At ang tanging inaasahan lamang niya na magiging malakas ay itong si Yami Sukehiro. At kung babalikan natin ang previous chapters na kung saan ay nakita natin ang perspective na kung saan ay minasakar nga ni Yami Sukehiro ang buong Yami clan, nakita natin doon na patay na rin maging ang tatay nitong si Yami Sukehiro at ni Ichika, which might mean na maging ang tatay nitong si Yami at ni Ichika ay pinatay din itong si Ichika nang dahil nga sa wala siya sa kanyang sarili after niyang i-intake ang Demon Soul Pill. Nakita din niya dito ang memory nitong si Ryudo Ryuya na nagsasabing hindi daw niya pwedeng sabihin ang katotohanan dito kay Ichika Yami dahil kapag sinabi niya ito kay Ichika Yami ay siguradong madedevastated ito. And there you go, alam na natin ngayon kung ano ang katotohanan sa nangyaring Yami Clan Massacre na ibinubunto nitong si Ichika Yami sa kanyang kapatid na si Yami Sukehiro. It appears na siya pala talaga ang salarin sa nangyaring Yami Clan Massacre at pinili lamang ng kanyang kapatid na si Yami Sukehiro na akuin ang lahat ng kasalanan na kanyang ginawa sa ginawa niyang massacre. Nagsimula na ditong questionin nitong si Ichika Yami ang kanyang sarili dahil masyado na siyang nagigilty sa mga nangyayari at naisip niya na ang hatred niya para sa kanyang kapatid na si Yami Sukehiro ay hindi noon pala justified. At ang katotohanan pala ay pinili lamang nitong si Yami Sukehiro na protektahan siya bilang isang nakababatang kapatid, kaya yun na rin ang naging dahilan kung bakit lumayo siya sa Land of the Sun. Dahil kung aakuin nga naman niya ang pagmassacre ng buong Yami clan, hindi siya pwedeng manatili na lang sa lugar na yun. And it also seems that maging itong si Ryudo Ryuya na alam ang katotohanan ay hindi na sa kanya sinabi kung ano talaga ang nangyari para na rin sa kanyang kapakanan. Na maaring dahilan kung bakit hindi na lamang ganun kalaki ang galit nitong si Ryudo Ryuya para kay Yami Sukehiro dahil alam naman niya kung ano ang tunay na nangyari. Habang ito namang si Boogeyman na nag-take appearance ng kanilang tatay ay patuloy ang pag-atake sa kanya, habang siya naman ay hindi makalaban ng maayos dahil masyado nga siyang devastated sa nakita niyang mga alaala. Habang si Kezokaku at itong si Ichika Yami ay hindi makalaban dito sa Boogeyman ng Beast Magic ng isa pang paladin na ito, bigla namang bumangon ngayon ang tatlong natitirang miyembro ng Ryuzen 7 at tinamaan ng Special Magic at ng Ice Magic na combination na ginawa kanina ni Sister Lily at ng isa pang paladin. Habang sinasabing hindi sila pwedeng sumuko dahil sila nga ang inaasahan ng buong Land of the Sun since sila ang Ryuzen 7. Ang hindi nila alam, kaya palang buhayin itong si Sister Lily muli ang pinatumba nilang 5-headed dragon. Nang dahil sa hindi pa natin alam na magic nitong si Sister Lily ay na-regenerate niya ang naputol na mga ulo ng 5-headed dragon habang sinasabi sa mga miyembro na ito ng Ryuzen 7 na hindi na nila kailangang maghirap at pumalag pa dahil hindi naman daw magtatagal ay darating si Lucius Zografes at bibigyan sila ng kaligayahan at peace na napakatagal na nilang iniintay. Ngayon, ang mga miyembro naman na ito ng Ryuzen 7 ay hindi makapaniwala dahil hindi nila alam na mayroon palang regenerative capabilities or magic itong si Sister Lily. It only means na ang lahat ng effort na kanilang ginawa para patumbahin ang 5-headed dragon ay wala palang kwenta. Dahil kahit na ulit-ulitin pa nilang patayin ng 5-headed dragon ay babalik lang ito at magre-regenerate dahil sa unknown magic na ito ni Sister Lily. Dito ay nagsimula lang mag-fall into despair ang mga miyembro na ito ng Ryuzen 7 dahil nakita nila na napakalayo talaga ng agwat ng kapangyarihan ng mga miyembro na ito ng Ryuzen 7 at ng paladins na ipinadala ni Lucius Zografes. Ito namang si Ichika Yami hindi pa actually gustong sumuko pero nang dahil nga sa sobrang na-devastated siya sa nakita niyang mga alaala ay hindi niya kaya nang lumaban pa sa Boogeyman na idineploy ng Beast Magic ng isa pang paladin. Then just at the moment na bibigyan na sana ng final blow ni Boogeyman, itong si Ichika Yami na hindi na makapalag ay bigla na lang may nag-appear sa kanyang harapan na nagre-resemble lang kanyang kapatid na si Yami Sukehiro na sumasalag sa ginagawang atake ng Boogeyman na nagte-take appearance ng kanilang tatay. Dito ay nakita niya ang kanyang alaala ng kanyang kapatid na si Yami Sukehiro na pinoprotektahan siya sa pang-abuso ng kanilang tatay. Nang dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito ay natawag niya uli ang imaheng ito ng Oni-chan at para bang nare-recognize niya na uli ang kanyang kapatid na si Yami Sukehiro bilang isang kanyang panganay at nakakatandang kapatid. Pero syempre wala naman dito si Yami Sukehiro at hindi naman biglang magbabalik si Yami bilang isang bata. Ito pala ay si Asta at nakita niya lamang ang imahe dito ng kanyang kapatid na si Yami.
This only means na from this point onwards ay makita na ulit natin lumaban itong si Asta, at kung ngayon ay nandito na siya sa laban na nangyayari sa Ryuzen 7 laban sa mga Paladins, it only means na na-master niya na dito ang Zeten. Dahil nakita naman natin sa previous chapter na talagang malapit na si Asta sa pagmaster ng Zeten, at nakita din natin na para bang magkakaroon na siya ng awakening. It must mean na hindi na natin makita ang awakening na yun sa kanilang training, kundi dito na mismo sa pakikipaglaban sa mga Paladin na ito. Pero doon na nagtatapos ang chapter 347 ng Black Clover. Maaring sa susunod na chapter 348 ay unang makalaban itong si Asta, ang Paladin na gumagamit ng Beast Magic. And since nakadeploy nga ngayon ang Boogeyman, it must mean na makikita din ni Asta ang kanyang kinatatakutan o ang isa sa kanyang mga kinatatakutan na alaala. So there are just two choices sa kung ano ang mangyayari sa next chapter habang kinakalaban niya ang Boogeyman. Maaring mag-take appearance ang Boogeyman na ito ng form nitong si Lucius Zografis dahil alam naman natin na takot itong si Asta kay Lucius, or maaring makikita natin ang alaala ni Asta ng kanyang kabataan na pwedeng mag-cause ng revelation sa kung ano mang nangyari sa nakaraan ni Asta at maging ng kanyang tatay na hindi pa natin alam hanggang ngayon. And since tapos na ang kanyang training, it only means na ang dalawang natitirang pinakamalakas pang membro ng Ryuzen 7 ay kailangan na ding lumaban sa mga Paladins na ito at sa 5-headed dragon. Now it seems, kung magkakaroon naman ng 3v3 battle sa gitna nitong si Asta, ng dalawa pang membro ng Ryuzen 7 at tinaguri ang pinakamalakas na mga membro laban sa Paladins na ito at sa 5-headed dragon, na maaring i-take naman ng mga nabugbog na membro. But probably that's all para sa ating chapter review ng chapter 347 ng Black Clover. I hope you guys liked it. Ito si Updated Weeb, at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo lang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button. Tulad ng dati, magka-upload na naman tayo next week ng susunod na chapter ng Black Clover, so I'll see you on that next video.